Naging abala ang buong Jinhai City nang dahil sa paglusob ng mga halimaw at sa pagpapakita ng Inferno Gate. Karamihan sa mga Starfall Warriors ay nagboluntaryo na tumulong para pahigpitin pa ang depensa ng kanilang lungsod. Itinatayo na nila sa iba't ibang lugar ang mga makinarya na sadyang nakahanda para sa ganoong sitwasyon. Sinabi ng isang lalaki na tapos na nga raw sila sa paglalagay ng mga defense enchantments. Mahigit 100,000 A-rank monster cores nga raw ang magagamit nila sa mga kagamitang ito bilang baterya. Sasapat na nga raw ito hanggang sa makarating doon ang hiningi nilang reinforcements na magmumula sa Imperial Capital. Ang lalaking ito ay si Wan Feng, ang Commander-in-Chief ng Jinhai City Military Department at isa ring intermediate war god. Ang kausap naman nitong babae ay si Aizu, ang commander ng Jinhai City Military Guard at isa namang Pick Novice war god. Nagtanong si Aizu sa Commander-in-Chief na si Wan Feng kung sigurado ba raw talaga ito na makakayanan ng mga itinayo ng mga itong defense enchantment devices ang pag-atake na gagawin ng Inferno Gate. Sa sandaling mawasak nga raw ang kanilang depensa ay tiyak na magiging malaimpyerno ang kanilang lungsod sa loob lang ng kaunting oras. Sinabi rin ni Aizu na kapag nangyari nga raw yun ay si Wan Feng ang pinakamasisisi lalo na't ito ang nakatayong Commander-in-Chief ng Jinhai City Military Department. Sumagot naman si Wan Feng at sinabihan si Commander Aizu nang wag nga raw itong mag-alala. Ilang beses na nga raw silang nakagawa ng mga drills na may ganoong sitwasyon, na paghandaan na nga raw nila ang mga ganoong pangyayari. Pina-activate na ni Commander-in-Chief Wan Feng ang mga defense enchantment device na nagkalat sa iba't ibang lugar. Matapos noon ay tinanong ni Wan Feng si Commander Aizu kung nakikita na ba raw nito ang epekto ng kanilang paghahanda. Mabilis nga lang daw nilang nasolusyonan ang problema gaya ng kanyang inaasahan. Napaisip si Commander Aizu kung ganoon ba raw talaga ito kadali na gaya na lang ng ipinagyayabang ni Commander-in-Chief Wan Feng. Bakit nga raw hindi pa rin siya mapalagay hanggang ngayon? Naisip ni Commander Aizu na lagi pa naman daw nagiging tama ang kanyang kutob. Wala pang alam ang mga tao sa loob ng lungsod na nagkaroon na naman ng pagbabago sa bungad ng sumulpot na Inferno Gate. Napansin ni Niuyu ang ginawang pagpapalakas sa defensive shield ng lungsod. Sinabi naman ni Chi Fei na mukhang sa ngayon nga raw ay ligtas pa ang buong Jinhai City. Pero ang protective shield nga lang daw ng lungsod ay kaya lang pumigil ng mga large-scale monster swarm. Sa palagay niya nga raw ay hindi pa ito sasapat para pigilan ang pag-atake na gagawin ng sumulpot na Inferno Gate. Sinabi ni Niuyu na sa pagkakaalam nga raw niya ay may isang uri ng nakakakilabot na halimaw ang naninirahan sa liblib na bahagi ng Inferno Monster Cave. Kahit nga raw mga novice Monster Kings lang ang mga ito ay napaka-epektibo naman ang mga ito sa pagsira at pagwasak ng mga protective shields. Nagtanong ang ating bida kay Niuyu kung ano raw ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Niuyu na sa presensya nga raw na nararamdaman niya sa sumulpot na Inferno Gate, malamang nga raw ay hindi makakaiwas ang Jinhai City na mapasok ng mga halimaw. Napansin ni Commander-in-Chief Wan Feng na parang may nangyayari nga raw sa labas na bahagi ng defense shield. Mukhang may mga halimaw nga raw doon na pinipilit atakihin ang espesyal na depensa ng kanilang lungsod. Sinabi ni Wan Feng na ang fortified protective zone nga raw ng kanilang lungsod ay mahirap wasakin kahit na atakihin pa ito ng isang lupon ng mga Monster Kings. Imposible nga raw na mawasak ng mga halimaw na nasa labas ang pinatibay nilang depensa. Nagpatuloy pa ang pag-atake ng mga halimaw hanggang sa nabutas na nga ng isa sa mga ito ang espesyal na harang. Nagulat ng sobra si Commander-in-Chief Wan Feng noong makita niya na nangyari ito. Hindi na rin nagtagal at tuluyan na itong nawasak ng mga novice Monster King na tinatawag na Flame-Spined Turtle. Kilala ang mga halimaw na ito sa matibay nitong depensa pero hindi ito masyadong malakas kung pag-atake ang pag-uusapan. Kinakatakutan din ang mga halimaw na ito nang dahil sa epektibo ang mga nasa katawan ng mga ito na flaming spine sa pagwasak ng mga defensive shield ng mga lungsod. Kinabahan si Commander Aizu noong mapagtanto nito na nilulusob na rin sila ng mga flame-spined turtle, nagtataka siya kung bakit nga raw nakarating rin doon ang mga ganoong klase ng halimaw. Naisip ni Commander Aizu na napakadalang nga raw na namamataan ng mga ganoong halimaw kaya nakalimutan na niya na doon nga rin pala ang mga ito naninirahan sa loob ng Inferno Monster Cave. Ang mga flame-spined turtle pa naman daw ay ang isa sa mga halimaw na pinaka-kinakatakutan ng anumang lungsod.
Nagbigay na ng utos ang mga namumuno na magsihanda na raw ang lahat. Kailangan daw nilang makipaglaban kundi ay uubusin sila ng mga lumulusob na halimaw. Sinabihan ni Commander-in-Chief Wan Feng ang lahat ng mga War God level powerhouse na samahan daw siya ng mga ito sa kanyang pakikipaglaban, sabay-sabay nga raw nilang pigilan ang nagaganap na monster swarm. Umakto man ang mga War God level ng ibang organisasyon pero nadismaya sila sa ginawang paghahanda ni Wan Feng. Pinagyayabang nga raw nito kanina na makakaya ng mga itinayo ng mga itong reinforcements defensive devices na pigilan ang mga halimaw. Bakit nga raw sila aasa sa mga makinarya gayong kaya naman nilang makipaglaban? Wala nga raw silang dapat katakutan dahil hindi rin naman nalalayo ang puwersa ng Jinhai City kumpara sa lakas ng Imperial Capital. Nagawang makaatake ng isang lalaking war god, pero nagulat ito nung hindi man lang lumubog sa katawan ng halimaw ang ginamit niyang sandata. Nagkaroon ng maraming pinsala sa bungad ng lungsod noong pakawala na ng mga flame spine turtle ang mga matutulis nitong spine para gamiting pang-atake. Maging ang mga sumugod na war god level ay agad na napaatras sa lakas at dami ng pag-atake na pinakawalan ng halimaw. Sinabi ni Aizu kay Commander-in-Chief Wan Feng na hindi na nga raw maaaring dumami pa ang masawi sa kanilang panig. Kailangan na raw nitong magbigay ng utos na lisanin na nila ang first line of defense. Dapat na nga raw silang umatras at doon na lang muna gumawa ng plano sa loob ng kanilang second line of defense. Nagpatuloy na sa pag-abante ang mga flame spine turtle dahil nabawasan na ang mga war god level na pumipigil sa kanila. Nagdesisyon na si Commander-in-Chief Wan Feng at sinabihan ng lahat na umatras na raw muna sila at agad na magsipunta sa kanilang second line of defense. Sinabi rin ito sa lahat na kailangan daw nilang dalhin ang mga taong sugatan sa gagawin nilang pag-atras. Wala nga raw silang iiwanan ni kahit isa doon. Naging matagumpay naman ang pag-atras na ginawa ng mga militar at ng mga war gods ng iba't ibang organisasyon. Ang tangi lang nilang naiwan ay ang mga katawan ng mga kasamahan nila na namatay sa pakikipaglaban. Pero makalipas lang ang ilang minuto ay lubos na naman silang nabahala. Sa ngayon nga raw ay unti-unti na ring nawawasak ang mga nakahandang harang ng kanilang second line of defense. Naisip ni Commander-in-Chief Wan Feng na kapag hinayaan nga raw nila na makapasok sa loob ng Jinhai City ang mga flame spine turtle ay tiyak na marami ang masasawi na mga ordinaryong mamamayan. Kapag nangyari nga raw yun ay magmimistulang impyerno ang kalagayan ng buong lungsod. Pinangunahan ni Commander Aizu ang pag-aasikaso sa mga nasugatan nilang kasamahan. Sinabihan niya rin ang lahat na magmadali raw ang mga ito at agad na muling umatras patungo naman sa kanilang third line of defense. Naisip ni Commander Aizu na mukhang nalalapit na nga raw ang pagbagsak ng pangalawa nilang depensa. Gusto na nga raw niyang maialis doon ang mga sugatan para makapag-concentrate na sila sa pakikipaglaban sa mga lumulusob na halimaw. Nabahala si Commander Aizu noong magkaroon ng paggalaw sa ilalim ng lupa, naisip niya na sana naman daw ay hindi tama ang kanyang hinala. Nagpatuloy pa ang pagkawasak ng lupa hanggang sa bigla na lang sumulpot ang isang flame-spined turtle. Agad na sinabihan ni Commander Aizu ang lahat ng naruroon na magsihanda na raw ang mga ito sa pakikipaglaban dahil dumadaan na raw sa ilalim ng lupa ang mga kalaban nilang halimaw. Alam ni Commander Aizu na hindi pa nakakalikas ang karamihan sa kanilang mga sugatang kasamahan. Naisip niya na mukhang wala na nga raw siyang ibang pagpipilian kundi ang pigilan na makaabante ang nasa harapan niyang halimaw. Sinubukan niya man itong atakihin pero talagang napakatibay ng depensa ng isang flame-spined turtle. Imbis na masugatan niya ang halimaw ay siya pa ang naatake nito. Pagkatilapon ni Commander Aizu sa isang pader ay naisip nito na mukhang hindi na nga raw niya magagawang makatakas, mukhang yun na nga raw ang kanyang magiging katapusan. Noong tila nawawalan na ng pag-asa si Commander Aizu ay may bigla namang nagpakawala ng isang pag-atake. Sa lakas ng pag-ataking ito ay agad na napaatras ang halimaw. Gulat naman si Commander Aizu kung kanino raw nanggaling ang pag-ataking ito. Shoutout kay Idol Tisoy Vlog sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Agad na nagpakawala ng sword blade ang bida nating si Zofan noong makita nito na papatayin na ng flame-spined turtle ang nadatnan nilang babae. Sa lakas ng pinakawalan niyang pag-atake ay napaatras nito ang halimaw hanggang sa tumama ito sa isang matigas na pader. Hindi makapaniwala si Commander Aizu na mapapaatras ng ating bida ang napakalaking flame-spined turtle gamit lamang ang isang pag-atake.
Kahit hindi inasahan ni Commander Aizu ang mga nangyari ay agad din itong nakabalik sa kanyang postura. Tinanong niya ang tatlong lalaki na nasa kanyang harapan kung sino raw ang mga ito. Tanging si Mo Shanjuo lang na gumagamit ng pangalan na Niuyu ang nakapansin sa pagtatanong ni Commander Aizu. Pagkalapit ni Niuyu ay binati nito ng magandang gabi si Commander Aizu at tinawag na magandang binibini, sinabi niya rin na tutulungan na niyang araw itong makatayo. Sinabihan ni Chi Fei ang matandang si Niuyu na talagang inuuna pa raw nito ang paglandi kahit na nasa mapanganib na silang sitwasyon. Dumaan na rin sa ilalim ng lupa ang ilang mga flame spine turtle, pagkarating ng mga ito ay agad silang umatake gamit ang mga matutulis at matitigas na tinik na nagmumula sa kanilang likuran. Nakatuon ang pag-atake ng mga ito sa mga nakatayong establishmento sa loob ng second line of defense. Habang dumedepensa ay iminungkahi ni Niuyu kina Zoufan at Chi Fei na kailangan na raw nilang umatras at magtungo sa isang ligtas na lugar. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na umuna na raw ang mga ito ng pag-atras, siya na raw muna ang bahala sa mga halimaw habang umaatras ang mga ito. Sinabihan ni Commander Aizu ang ating bida nang hindi raw ito maaaring magpaiwan, hindi nga raw nito kakayanin ng mag-isa ang mga flame spine turtle lalo na't napakatibay ng depensa ng mga ito. Sa sandaling mapalibutan nga raw ito ng mga halimaw ay doon na ito mauubusan ng stamina hanggang sa iyon na ang kanyang ikamatay. Sinabihan ni Chi Fei si Commander Aizu na kung ano nga raw ang sinabi ng kanyang kaibigan ay tiyak siya na magagawa niya ito. Tinawag muli ni Niuyu ng magandang binibini si Commander Aizu, sinabi niya rin dito na wag daw itong mag-alala sa ating bida. Habang umaatras na sila ay nagtanong si Niuyu kay Chi Fei kung ayos lang ba raw talaga na iwanan nila doon ng mag-isa si Zoufan. Sumagot naman si Chi Fei ng malaking araw ang tiwala niya sa lakas ng ating bida. Matapos niyang sumagot ay siya naman ang nagtanong kay Chi Fei kung bakit nga raw ganoon ang porma nito. Sumagot naman si Niuyu na kailangan niya nga raw magsuot ng shades at sombrero dahil dati na silang nagkita ni Commander Aizu, nangangamba nga raw siya na baka madiskubre nito na siya talaga si Mo Shanjuo. Pinagpatuloy ni Zoufan ang pag-atake sa isang halimaw, napakarami ng pag-atake ang tumama sa katawan nito pero hanggang ngayon ay nagagawa pa rin itong makatayo. Naisip ng ating bida na talagang nga raw napakatibay ng depensa ng isang flame spine turtle. Kahit nga raw ginagamit na niya ang kanyang battle sword technique ay nag-iiwan lang ito ng maliit na sugat sa katawan ng halimaw. Naisip niya rin na kapag tumagal pa nga raw ito ng tumagal ay siya na ang siguradong madedehado. Ini-activate na ni Zoufan ang battle territory ng kanyang flaming sword power. Pagka-activate niya nito ay sa kanya naman ginamit ang kanyang battle sword technique na Stormy Sword para ipangatake sa mga nasa harapan niyang halimaw. Nakatanggap ng notification ang ating bida na makakakuha raw siya ng 3 stat points nang dahil sa unang beses na pagkakapatay niya sa isang flame spine turtle. Nasundan din ito ng 2 pang notification na makakakuha raw siya ng tig-1 stat point sa pagkakapatay niya sa mga kalaban niyang halimaw. Nakakuha man ng stat points ang ating bida pero nakaramdam pa rin ito ng pagkainis, dahil 3 nga lang daw ang napatay niyang flame spine turtle sa ginawa niyang pag-atake. Napakarami pa nga rin daw ang nakaligtas at ngayon ay napapalibutan na siya ng mga ito sa magkakaibang direksyon. Nagsalita ang isang nanunood na assassin at sinabi na naroon nga raw pala ang target nilang binata. Napakabuti nga raw ng ating bida dahil mukhang naipit ito sa pakikipaglaban sa mga halimaw habang pinoprotektahan nito ang mga mamamayan ng Jinhai City. Talagang ginagampanan nga raw nito ang kanyang pagiging isang Starfall warrior. Natawa naman ang isang assassin at sinabi na napakatanga nga raw ng ating bida para mamatay lang sa ganoong sitwasyon. Nagsalita muli ang isa sa mga pinuno ng mga assassins at sinabi na akala nga raw niya ay magiging isang matinding tinik sa kanilang panig ang target nila na si Zoufan. Hindi niya nga raw akalain na maaaring mamatay lang ito nang dahil sa pagpapakabayani nito sa pagkalaban sa mga flame spine turtle. Sinabi rin ng isa sa mga pinuno ng mga assassins na dahil nga raw napakalakas na ng ating bida kahit na napakabata pa lang nito, may posibilidad pa rin daw na mapatay nito ang lahat ng mga kinakalaban nitong halimaw. Pero agad siyang tinutulan ng 2 niyang kasamahan, napapalibutan ng araw ng mga flame spine turtle ang ating bida kaya tiyak na ang kamatayan nito. Magagawa nga lang daw nitong makaligtas at mawasak ang depensa ng mga ganoong halimaw kung may lakas man lang ito ng isang peak intermediate war god. Tumigil na sa panunood ang pinuno ng mga assassin at sinabihan ang kanyang mga kasamahan na umalis na raw sila.
Kailangan pangaraw nilang asikasuhin ang mga malalakas na expert ng Mu family. Nabalot ng nagbabagang magma ang loob at ibabang bahagi ng second line of defense. Nagmula ang kapangyarihang ito sa mga flame-spined turtle na nakapalibot kay Zofan. Nagtanong si Commander Aizu kung ayos lang ba raw ang ating bida. Sinabi naman ni Chi Fei na ang skill nga raw na nakikita nila ngayon ay ang pinakamalakas na pag-atake ng mga flame-spined turtle, tinatawag nga raw ang skill na ito na flame-spine dissolving magma swamp. Nakakaramdam na rin ng pag-aalala si Niu Yu para sa kaligtasan ni Zofan. Naisip ng ating bida na kahit nga raw isa na siyang war god ay nararamdaman na rin niya ang init ng mga magma, mas lalo pa siyang nabahala dahil hindi nga raw siya makaalis doon. Iminungkahi ng Wasp King sa kanyang Master Zofan nang maaari raw nitong gamitin ang kanyang ghost-faced covering para magawa nitong makatakas. Sumagot naman ang ating bida nang hindi niya raw ito magagawa, kapag umalis nga raw siya doon ay wala nang pipigil sa mga flame-spined turtle. Kapag nawasak nga raw ng mga halimaw na ito ang lahat ng depensa ay magiging katapusan na ng buong Jinhai City. Sinabi ni Zofan na pipilitin pa nga raw niyang tumagal hanggang sa madiskubre niya kung ano ba ang kahinaan ng mga kinakalaban niyang halimaw. Nagpakawala ang ating bida ng mga sword blade para magawa niyang makadepensa sa sunod-sunod na pag-atake ng mga flame-spined turtle. Nagpatuloy pa ng ilang minuto ang pakikipaglaban ni Zofan hanggang sa naisip na nito na marami-rami ng araw ang nagagamit niyang kapangyarihan. Kailangan ng araw niyang umatras ngayon dahil mukhang hindi ng araw siya tatagal. Noong aalis na ang ating bida ay bigla itong nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Nagtataka siya kung bakit nga raw nagliwanag ng sobra ang natanggap niyang flaming sword pendant. Sinabi ng kanyang War God system na maaari na raw niyang i-activate ang War God grade item na flaming sword pendant gamit ang 100 attribute points. Nagtanong din ito sa ating bida kung gusto na niya ba raw itong i-activate. Sinabihan naman ni Zofan ang kanyang War God system ng ano pa nga raw ang tinatanong-tanong nito. Alangan naman daw tumanggi pa siya lalo na't nasa ganoon na siyang sitwasyon. Bilisan na nga lang daw ng kanyang War God system ang pag-a-activate nito. Nagsimulang kumalat ang apoy ng flaming sword pendant sa buong katawan ng ating bida. Habang nangyayari ito ay biglang pumasok sa isipan ni Zofan ang advanced version ng ginagamit niya na battle sword technique. Nagpatuloy pa ito ng ilang segundo hanggang sa maunawaan na niya ang bago niyang kapangyarihan. Unti-unti nang nabawasan ang apoy noong makontrol na ito ng ating bida. Sa pagmulat ng kanyang mata ay iba na ang gamit-gamit niyang kapangyarihan. Ang kanyang flaming sword power ay naging isa ng advanced version technique na kung tawagin ay Splendid Flaming Sword. Nagwawala na ang mga flame-spined turtle at gustong-gusto ng patayin ang tao na kanina pang pumipigil sa kanila. Sinabi ni Zofan na gusto ng araw niyang masubukan agad ang mas pinalakas niyang kapangyarihan. Agad na sumugod ang ating bida gamit ang Splendid Flaming Sword na nakapaloob sa kanyang sandata. Noong malapit na siya sa halimaw ay may bigla siyang napansin sa kanyang kapangyarihan. Natuon ang pansin niya dito kaya nagkaroon tuloy ng pagkakataon ng isang flame-spined turtle para atakihin siya ng direkta. Pagkatila po ni Zofan ay napapaisip ito kung bakit nga raw hindi niya makontrol ang bago niyang kapangyarihan, tinanong niya agad ang kanyang War God system kung ano raw ang nangyayari. Sumagot ang War God system na kailangan daw maghintay ng ating bida ng kaunti dahil aalamin pa raw niya ang rason. Hindi na rin nagtagal at nasagot na ng War God system ang kanyang tanong. Ang rason nga raw kung bakit hindi pa niya ito magamit ng maayos ay nang dahil sa naiwan pa ang ilang bahagi ng impormasyon sa loob ng Flaming Sword Pendant. Sinabi rin ng kanyang War God system na sinisimulan na nga raw nitong kuhanin ang nawawalang impormasyon para matanggap na niya ito. Naisip ni Zofan na may natitira pa raw palang bahagi ng bago niyang skill sa loob ng Flaming Sword Pendant. Ito pa nga lang daw ang unang beses na nakaranas siya ng ganoong bagay, mukhang napakalakas nga raw pala ng kapangyarihang ito. Nakatanggap ang ating bida ng notification na sisimulan na raw nito ang pagsasali ng impormasyon. Biglang sumakit ang ulo ng ating bida habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga impormasyon na isinasali ng kanyang War God system. Habang nangyayari ito ay nabalot muli ng nagliliyab na kapangyarihan ang buo niyang katawan. Nag-alala sina Chi Fei, Commander Aizu at Niu Yu noong makita ng mga ito na tila nasa panganib na ang ating bida. Naapektuhan ang mga flame-spined turtle sa pagwawala ng kapangyarihan na nakapaligid kay Zofan.
Bigla na lang ang mga itong nakaramdam ng nakakakilabot na aura na siya ring naging dahilan ng kanilang pagwawala. Umatake ng umatake ang mga halimaw sa iba't ibang direksyon sa pagnanais na mawala ang nararamdaman nilang ito. Bigla na lang napadpad ang kaisipan ng ating bida sa isang nagliliyab na lugar. Napapaisip siya kung ano raw kaya ang lugar na ito. Noong pagmasdan niya itong mabuti ay doon niya napagtanto na mukhang naroon nga raw siya ngayon sa isang flaming sword altar.